Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, pag-usapan natin yung isa sa paborito kong kanta sa Eraserheads, yung Spolarium. Actually, Lods, isa to sa mga underrated na paborito kong kanta sa Eraserheads kasi napakaganda ng chord progression nito eh. Actually, nasa minor key yan. So, sa mga nagmi-music, alam pag minor key, medyo parang madilim yung dating. And then sumasabay siya doon sa lyrics tungkol ng kanta. So mga Lods, ito, tinutugtog ko to, birang-bira. Pagka may nagiinuman sa amin, sa Tondo, okay, sa mga tropahan. Ako hindi kasi ako uminom. And usually talaga, ako, meron akong juice doon para makasabay sa mga tropa. And then ako yung nagigitara. So one time tinugtog ko to. So, yun. Kinakanta ko siya. Nang meaning sa akin nito is talagang simpleng inuman lang. And then yun na nga. So, meron isang EHEADS fan doon na parang sinasabi niya na yung kanta daw is something different pa yung meaning na allegedly merong mga personality na parang merong bintang. So sabi ko, ganun ba? So ngayon, kung pakikinggan mo yung kanta, okay, may mga nabanggit pang pangalan. Kung iisipin mo kasi talaga at gusto mong i-mind condition yung sarili mo na konektado yun doon, magiging ganun nga yung dating. Okay? Pero, sige, after ng kantahin yan, di ba? So ang ginawa ko, binalikan ko yung lyrics. Tapos pinuntahan ko yung facts ng allegedly na ginawa daw allegedly yung demanda nga, di ba? So pinuntahan ko yung mga facts. Hindi siya lapat eh. Kasi kung ikaw gagawa ka ng kanta, di ba? Dapat kung may pahiwatig, ilalapat mo yung pahiwatig eh. Kaso hindi eh. So parang ang gusto mo lang pagbasihan yung nabanggit na pangalan na which is yung roadie naman din ng Eraserheads. Eh parang hindi ako wala akong komento kung ano man yung katotohanan sa mga nangyari, okay? Lalo ngayon kasi, kaya nga napapag-usapan to. Kung ano man yung totoong nangyari sa hindi. Pero ang gusto ko lang sabihin, itong kanta na to, nung tingnan ko mabuti, at yung fair lang hindi mo imamind condition sarili mo. Talagang simpleng inuman yung datingan eh. Kasi binalikan ko siya eh. Malayo yung facts na sinasabi. And then, pag inisip mo kung ikaw, umiinom ka, okay, kahit hindi ako manginginom, minsan ako nalasing, nandun eh. Okay? So gawin natin isa-isayin natin yung lyrics. Madilim ang paligid, may tumawag sa pangalan ko. Diba? Alam mo yung pagkalasing ka, diba, mapapapakit ka, parang dumilim na, diba? Hindi may tatawag sa pangalan mo, diba? Labing isang palapa. Alam mo kung nasan sila? Tinanong kung okay lang ako, sabay abot ng baso, may naghihintay. Diba? Diba pagka medyo nakakatulog ka na, yung tanggero gagantuin ka niya, no? Uy, okay ka pa ba? Tawagin yung pangalan mo, diba? And then sabay abot yung baso sa'yo. Bilisan mo, may nag-aantay. Alam mo, pasok na pasok sa ganung sitwasyon, diba? So hindi, diba? Anong meaning yan, diba? Wala, yun talaga eh. Diba simpleng ganun, diba? Tapos biglang, bakit ba pag nagsawa na biglang ayoko na? Diba? Biglang lasing ka na, pagtagay mo, diba? Ayoko na. Ganon yung dating sa akin eh. So pag iniisip ko, sabi ko, hindi ko makokonect sa urban legend na sinasabi ng mga tao eh. Hindi ko siya makonect talaga eh. Unless kung imamind condition mo yung sarili mo at mahilig ka sa mga conspiracy theories, diba? So ngayon sa chorus, at ngayon, ibalik ang lahat kung ba't tayo nandito. Diba? Minsan talaga hindi mo talaga alam bakit bigla kayo nagkakasama-sama, diba? Kahit wala naman okasyon, pero dahil masaya lang kayo, diba? Yun eh. And then pwede bang itigil mo na ang pag-ikot na mundo? So yun yung tagay, tigil nyo na, yun yung pinakamundo nyo sa inuman, diba? And then, lumiwanag ang buwan sa nuwan, di ko na nasasakyan. Siguro yun sa nuwan kung nasan sila uminom nun, diba? Although hindi naman sinabi ni Eli Buendia, diba? Lahat ng bagay ay gumuguhit na lang sa aking lalamunan. Diba ganun na ngayon nangyari pag lasing ka na, di mo na nasasakyan, hindi mo na alam nangyari sa paligid mo. And then, yung alak na lang yung talaga nararamdaman mo. So, kahit anong isipin ko, diba? Nasaan yung facts dito na sasabihin na ididikit siya doon sa urban legend? Actually, ang sinabi ni El Buendia rito, nung in-interview siya, ito daw yung mga kanta na yung the myth itself parang overshadows the real meaning of the song. Yun yung parang word niya. Okay?
So, ibig sabihin, yung totoong meaning, natatabunan na ng, ng mitolohiya na bumabalot sa kanta na to, di ba? Tapos, ewan ko at ewan natin, sinong may pakana, at bakit ba tumilapo na gintong alak dyan sa paligid mo? Oh. So dito, Lods, di ba minsan mapapatanong, kasi sino ba may pakana niyan? Kasi sa amin, dati nangyari to. Despedida ko yan eh. Alam niyo yung Bacardi 151? Pag tingnan niyo yung likod nun, talagang flammable na kasulat doon. As in, flammable. So ngayon, meron parang, parang may iniinuman kami ni Kuya. Ay, na mga kaibigan ko. Si Kuya biglang bumaba. Binuhos yung Bacardi 151 doon. Di ba? So ngayon, parang nagsasabi kami, sino ba may pakanaan yan? Kasi nung umalis na si Kuya, nung ininom namin, Bacardi kasi yan eh, ganyan eh. Sino ba may pakanaan yan? So, yun pa rin yung naiisip ko about inuman pa rin. Hindi ko pa rin maisip na makonekta doon. And then siguro, eto, dito sa may lyrics na to, di ba? Sa may, umiyak ang umaga, anong sinulat ni Enteng at Joey dyan? So, yun. Actually, ito, ano nga ba yung ganyan-ganyan? Sabi ko, sa isip ko dati, sino kaya yung Enteng at Joey na yan? Ako inisip ko dyan, ibang tao yan. Hindi yung personality na kilala natin na sikat. Inisip ko dyan, ibang tao yan. Pero, sure na sure ako, malamang sa malamang, binibiro din ng Eraserheads yung mga yan dalawa. Oh, nasan si ganto? Nasan yung pangatlo? Alam niyo, di ba, pag meron kayong mga kaibigan na, oy, yung dalawang pangalan, parang personality sila, di ba, bibiruin nyo sila na sa ganun. So ngayon, kaya sinama yan dyan na Enteng at Joe yan, tas sa pintong salamin, di ba? Yan talaga di ko mag-gets, ganyan. So, nung pinaliwanag na, yung pala, is nag-drawing pala, nag-painting pala yung isang roadie nila gamit ng lipstick, di ba? Yung pala yun. And then, hindi na nakita nung iba kasi nga may nagbura na nga, kumbaga nilinis na nga. So, yung pala yung meaning lang nung kanta. And then, nilalagyan natin ng ibang meaning na kinokonekta natin sa urban legend. Pagkatapos, ang matindi pa nun, nung pinapakinggan ko kung paano kinukwento ng roadie nila yun, alam mo yung walang alinlangan sa nila na nai-imagine pa o yung parang bumabalik pa sa isipan niya kung ano talaga yung nangyari. So, yun. I'm not saying wala akong pakialam kung ano man yung yung nangyari na yung urban legend na yung totoo man yun o hindi. I'm just saying na itong kanta na to is hindi ako ganong naniniwala na konektado ron unless kung dadayain mo yung isip mo na yun. O kaya sasabihin mo na na yung EH talaga magaling talaga magpahiwatig ng mga bagay-bagay yan. Yun. Well, anyway, Lods, yun. Tapos ito, di ba dito? Diba? Ewan ko at ewan natin, sinong may pakana at bakit ba tumilapo na spolyaryo dyan sa paligid mo? Ako, Lods, ito yung spolyarium na yan. Kahit dati pa nung hindi ko pa alam yung urban legend na dinidikit dyan. Ang nasa isip ko dyan kasi, dahil di ba ako ngayon madalas na talagang hindi uminom sa grupo namin o sa mga inuman, sa mga kaibigan. Ako yung madalas na nauutusan bumili ng pagkain. So naalala ko nung dati one time ganito. Tapos na yung yung inuman, so nagpabili ng pagkain para do recovery daw, ganyan. So ganyan. So nangyari, pumunta kami sa isang lugawan, na sikat na lugawan dati yun sa may Timog, doon nababanggitin. So ngayon, sinulat yung mga order na bura. Alam mo yun, parang naisip ko spolyarium kasi sobrang EH fan nga ako. And then, pag uwi namin, so ginawa namin, bumili na lang kami ng mga pagkain, hinulaan na lang namin kung anong gusto ng mga kasama namin. Nakita namin yung itsura ng buong tropa. Tulog. As in, tulog sila. Ang itsura, sabi ko, ako nagbanggit talaga mismo na, uy, ito, spolyarium, kasi mga nakahandusay na ganun. Kung ano yung drawing ng spolyarium, parang ganun yung itsura nila. So yun yung naisip ko, na baka yun din yung naisip ni Eli Buendia. And then, ayun pala, may painting pala na ginawa, kaya pala spolyarium yung sinabi niya. Yun yung pinapaliwanag ni Eli, tsaka ng mga roadie niya. So mga Lods, ang hirap kasi kantahin ngayon na itong spolyarium na to, lalo sa panahon ngayon, na kung ano man yung mga nangyayari mga issue, di ba? Pero ako sa akin lang, itong spolyarium na to, okay, napakaganda ng kanta na to, na sarap tugtugin, na nabibigyan ng ibang meaning. Sana ma-enjoy pa rin natin yung totoong meaning nito, na para sa akin yun, okay? Boy, may kanya-kanya naman tayong opinion, sinasabi ko lang. So, yun. Malilim paligid, may tumawag sa pangalan ko, labing isang palapag, tinanong kung okay lang ako, sabay abot ng baso, may naghihintay. Okay, baka makapiright na tayo.
Oh. So yun lang mga lods, sana nagustuhan nyo tong musical side ng personality ko. And 'di ba, magulang ko is ang tatay ko is a musician. Kaya nga niya nakilala yung nanay ko sa Korea, 'di ba? So ito yung isa sa part ng personality ko na sineshare ko sa inyo. But anyways mga lods, 10 days na lang darating na yung nanay ko, and actually medyo masaya siya lately. Sabi niya napapanaginipan daw niya ako. So yan, nagsend pala siya sa akin ng picture, pakikita ko na lang din dito. Tsaka yung yung message niya na parang masaya siya, and then nakikita niya nga ako sa panaginip niya sa ngayon. Siguro sobrang excited na rin siya na magkita kami. So, yun lang mga lods. Enjoy your day. Thank you.